Magandang araw, kumusta kayo mga bata? Ako nga pala si Teacher Joyce at ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Sa ating ikalawang aralin, pag-aaralan natin ang mga misyon at batas pangkalayaan, ang batas ng Harry-Hawes-Cutting at ang batas Tidings-McDuffie. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Una, maiisa-isa ang mga misyong pangkalayaan na pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pangalawa, matutukoy ang mahalagang probisyon ng Batas Harry-Hawes-Cutting at Batas Tidings-McDuffie tungo sa pagsasarili at masusuri ang tunggaliang namamagitan sa mga lider na Pilipino tulad ni Osmeña at Quezon. Ang Batas Jones 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas, subalit hindi nito tiniyak ang takdang taon ng pagbibigay ng kalayaan. Nagpadala ang Pilipinas sa Estados Unidos ng mga misyong pangkalayaan upang makatiyak na ito ay mapatutupad. Nasa talahanayan ang ilan sa mga misyong pangkalayaan na ipinadala sa Estados Unidos. Noong 1919, nagbigay ng rekomendasyon si Manuel L. Quezon sa Kongreso ng Estados Unidos upang itakda ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit tinanggihan ng mga Republikano sa Kongreso at ipinagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan. Noong 1921, sa pangunguna rin ni Manuel L. Quezon, ipinahayag niya ang pagsalungat sa ulat ni William Cameron Forbes at Leonard Wood na ipagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Ngunit nabigo si Manuel L. Quezon. Sinasabi kasi dito sa ulat ni Forbes at Wood na ang Pilipinas ay hindi pa handa na magsarili at magkaroon ng sariling pamahalaan. Noong 1922 naman, sa pamumuno ni Sergio Osmeña Sr. at Manuel L. Quezon, ipinagpatuloy nila ang paghingi ng kalayaan. Ngunit nabigo sila dahil ayon kay Pangulong Warren G. Harding ay hindi pa ito napapanahon. Taong 1923 naman, si Manuel Rojas ay nagbigay ng pahayag tungkol sa tunay na kalayaan at kalutasan ng alitan ng mga mambabatas na Pilipino at ni Leonard Wood. Maaalala na si Leonard Wood, ang nag-ulat na ang Pilipinas ay hindi pa handa sa pagsasarili. Sa pagkakataong ito, tumanggi ulit si Pangulong Calvin Coolidge at sinasabing hindi makabubuti sa Pilipinas ang humiwalay sa Estados Unidos. Taong 1924 naman ng sina Sergio Osmeña Sr., Manuel L. Quezon, Claro M. Recto at Manuel Rojas ay nagtaguyod ng panukalang batas ni Fairfield tungo sa kalayaan ng Pilipinas sa paniniwalang ito ay maibibigay ng Estados Unidos. Ngunit nabigo ulit ang misyon. Sinubukan ulit ni Sergio Osmeña Sr. noong 1926 na humingi ng kalayaan, ngunit nabigo ulit siya dahil sa kawalan ng interes ng pamahalaang Amerikano. Taong 1927, sumubok ulit si Manuel L. Quezon at pinabulaanan ang ulat ni Coronel Carmy Thompson tungkol sa Pilipinas. Muli nabigo ang misyong ito. Taong 1930 nang sinikap ulit ni Manuel L. Quezon na muling humingi ng kalayaan, ngunit nabigo ulit ang komisyon. Noong 1931, sinubukan ni Sergio Osmeña Sr. at Manuel Rojas. Ito ang tinatawag na Komisyong Osrox, Ang pinagsama ang pangalang Osmeña at Rojas. Dito ang layunin nila ay maghanap ng batas na matitiyak sa pagbibigay ng kalayaan ng Pilipinas. At ang bunga nito ay dinala sa Pilipinas ang Batas Harry-Hawes-Cuttings. Ang kinatawan ay sina Butler Harry, Senador Harry B. Hawes at Senador Cutting.
Noong 1933, si Manuel L. Quezon ay muling naghanap ng mas mainam na batas tungo sa kalayaan kaysa sa batas Harry-Hawes-Cuttings. Si Quezon kasi hindi siya lubusang hindi niya lubusang inaaprobahan ang Harry-Hawes-Cuttings. At ang naging bunga nito ay napagtibay ang Batas Tidings-McDuffie bilang pagbibigay ng batayan sa kalayaan ng bansa. Makikita sa larawan ang mga nagtaguyod ng Harry-Hawes-Cutting Act. Sila ay sina Butler Harry Hawes at Bronson Cutting. At sila naman ang may akda ng Tidings-McDuffie Act. Sila ay sina Joseph Tidings at John McDuffie. Pag-usapan naman natin ang Batas Harry-Hawes-Cutting at Batas Tidings-McDuffie. Sinasabing ang Batas Tidings-McDuffie ay halos kopya lamang ng Batas Harry-Hawes-Cutting. Ang parehong batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Una, sinasabing ang Kombensyong Konstitusyonal na bubuo ng saligang batas para sa Pilipinas. Pangalawa naman, ang nabuong saligang batas ng Pilipinas ay lalagdaan ng Pangulo ng Estados Unidos. Pangatlo, pagdaraos ng isang plebisito upang maiharap at mapagtibay ng sambayanan ang saligang batas at ang panghuli, pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taong transisyon sa pamamahala. Ayon kay Quezon, hindi mainam ang ilang probisyon ng Batas Harry-Hawes-Cutting tulad ng una, pananatili ng mga base militar na sa Pilipinas. Gusto ni Quezon na maalis lahat ng base militar sa Pilipinas. Pangalawa, hindi patas na kalakaran sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pangatlo naman, ang mga limitasyong nakapaloob sa pagpasok ng mga Pilipino sa Estados Unidos at ang panghuli, pagkakaroon ng makapangyarihang komisyonado mula sa Estados Unidos. Lahat ng apat na yan ay para kay Quezon ay hindi mainam, no? Na probisyon ng Batas Harry-Hawes-Cuttings. Naging magkaiba ang pagtanggap ni Quezon at Osrox tungkol sa Batas Harry-Hawes-Cutting kaya nahati ang Partido Nasyonalista. Matatandaan na si Quezon at ang Osmeña at Roxas ay nasa iisang partido lamang, ngunit hindi sila nagkasundo, magkaiba ang kanilang pagtanggap kaya nahati ang Partido Nasyonalista. Ang antay ay pinamumunuan ni Quezon, so ayaw ni Quezon ang Harry-Hawes-Cuttings, at ang pro naman ay pinamumunuan ni Osmeña at Roxas or Osrox. Dahil dito, sinikap ni Osmeña at Roxas na iharap sa isang plebisito ang Batas Harry-Hawes-Cutting, subalit sinalungat ito ni Quezon sa kadahilanang magastos. Sa halip, ang ginawa ni Quezon ay inayos niya ang lehislatura sa pamamagitan ng pagpapalit kina Osmeña bilang Pangulong pro tempore ng Senado at Roxas bilang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan. So sa madaling salita, pinalitan sina Osrox, no, sa kanilang mga posisyon. Makikita, no, na noon pa man, no, na meron ng hindi pagkakasundo ang mga namamahala sa ating pamahalaan. Talagang noon pa man ay may mga politiko na talagang hindi nagkakasundo at magkakaiba ang mga pananaw. Dahil nga sa kadahilan ng pagtanggi ng lehislatura sa Batas Harry-Hawes-Cuttings, ay kinailangan ni Quezon na maghanap ng mas mabuting batas para sa pinakihihintay na kalayaan ng Pilipinas.
Nagpunta si Quezon sa Estados Unidos ngunit nahirapan siya sa kanyang misyong pangkalayaan dahil sa panahon na yon, noong panahon na yon, may mabigat na isyong pangkabuhayan sa Estados Unidos. Ngunit sa kabila noon ay nagsikap si Quezon na makakuha ng suporta mula kina Senator Millard Tydings at kinatawan John McDuffie. Bilang tugon sa misyon ni Quezon, nilikha ni Tydings at McDuffie ang isang batas na halintulad sa Batas Hare-Hawes Cutting maliban sa idinagdag na salitang complete or ganap sa unahan ng salitang independence or kasarinlan. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay at nilagdaan ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang Batas Tydings-McDuffie. Nakapaloob sa Batas Tydings-McDuffie na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas sa Hulyo 4 kasunod ng huling taon ng pamahalaang Commonwealth. At dyan natatapos ang Aralin 2. Sa Aralin 2, masasabi nating maraming mga misyong pangkalayaan sa Estados Unidos. At ilan sa mga nakilalang pinuno nito ay sina Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña, Manuel Rojas at Claro M. Recto. Nakita rin natin dito na ang Batas Hare-Hawes Cutting at Batas Tydings-McDuffie ay halos may kaparehong mga probisyon tungkol sa paglaya ng Pilipinas. Subalit, tinutukoy sa Batas Hare-Hawes Cutting ang ilang usapin tulad sa pananatili ng base militar, hindi patas na kalakalan, limitasyon sa pagpasok ng mga Pilipino sa Estados Unidos at ang pagkakaroon ng makapangyarihang komisyonado mula sa Estados Unidos. Sa araling ito, napag-alaman din natin na nagkaroon ng matinding sigalot sa pagitan ni Osmeña at Quezon dahil sa usapin ng pro-Batas Hare-Hawes Cutting at anti-Batas Hare-Hawes Cutting. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Sana ay ulit-ulitin ninyong panoorin ang video na ito sapagkat magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit sa ating muling pagkikita. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli ako si Teacher Joyce at ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6.